Eto na po mga kapatid, gaya nga po ng napag-usapan namin kanina, 3 argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinanggihan ng International Criminal Court Appeals Chamber. So para po mapag-usapan natin yan, makakasama po natin ngayong gabi si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Hapon pala dyan, nandyan po ba kayo sa The Hague? Ay, nasa Pilipinas na po ako. Pilipinas. Good evening. Galing ko ng watch party ng team. Ayun. Teka mo, unahin na natin tanong yun. Sige, go ahead. Kamusta, Attorney Conti, yung inyong mga sinamahan sa viewing kanina? If I understand right, ito yung mga yung mga biktima. Ang dami nila. Kaya nagulat nga kami na kahit gabi, go pa rin. Itong feeling nila nung panimula ay, akala ko hindi nila naiintindihan. Na parang, okay ba? Kasi biglaan no? Yung live stream natin, bigla na lang nagsasalita na yung judge. Walang pasakalye, walang hi, hello. Pero mukhang nakahabol naman. At sabi nila, naiintindihan namin, attorney. Kaya lang, kumbaga, yung inaabangan nila, yung dulo. Kumbaga, nagbabasa ng libro, pero dahil yung puso mo parang nasa lalamunan mo na, sila ay ano pa yung ending. Pero nung narinig nila, dahil methodical yung ICC, kanina pinag-usapan nyo nga, first ground, second ground, methodical sila. First ground, rejected, palakpakan. May umiyak na. Second ground, rejected, palakpakan ulit. Nung pangatlo, ayun na, hagulhulan na. At lalo na yung isa, kabe-birthday nung anak na namatay. Kaya grabe yung emosyon, may halo-halo maiiyak ka, matutuwa ka, yung iba naiihi, yung iba nagugutom. Lahat dun bubuhos dun sa sinabing rejected unanimously ang grounds of appeal ni Duterte. Pero attorney, para lang po mas maintindihan namin yung legalidad, yung legal aspect nito. Ito po bang naging desisyon ng ICC? Final na to, hindi na pwedeng iapela? I would say yes. This is their Supreme Court. Although kaya hindi ko masabi ng parang buo-buo. May nagpauso kasi ng mga motion for reconsideration. But it's not in the rules. Okay. So, for us, this is it. This is the decision on the interim release as applied for in June. Kumbaga, ito yung circumstansya na in-apply niya nung June. Tapos, nirenew niya ito nung, I think, August, September. Ang lalabas dyan, technically, he could file again based on changed circumstances. So pwede mag-review. Oo, pwede pa silang humiling muli ng interim release. Pero, kumbaga, kung changes sa circumstances, ibig sabihin dapat iba na yung grounds? Ganun po ba yun? It will be the same grounds, in a sense, legal grounds, but it will be different facts. Hindi, halimbawa, kaya bang ihabol nila yon sa susunod nilang, halimbawa, iakyat pa ulit nila ito, Attorney Conti? Pwede ba nila ihabol na, hindi na kami powerful masyado? Pwede ba mga ganun? Or wala na kami influensya? Oo, correct. Pag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na, wala na kaming kapangyarihan. Kung itatwa si Duterte ng mga friends niya, katulad nung Chinese president, di ba? Ito yung pumunta siya doon, nag-travel na lang bigla-bigla at as a friend, as a guest of the president of China. Di ba? Yung ganung pagtatatwa, maybe it could have an effect saying na hindi na active yung networks niya. So, ibig lang, But the facts as it is, parang may hirapan sila na tanggalin isa-isa kasi di ba 3 points or 3 yung grounds kasi ng appeal iba pero yung sa first ground binaybay yung 3 criteria to be granted interim release. Jackpot sila. Ay, may sumasapaw na audio. Jackpot sila dun sa kumbaga pasok sa banga. Is a flight risk will probably interfere with the proceedings and will probably commit the same alleged further crimes. Tapos itong mga to kasi, ang hirap ko lang, kaya sorry na lang, nasabi na kasi, nagawa na kasi. Kaya yan ang mahirap burahin.
Oo. Oo. Attorney, so sa puntong ito, ang hinihintay natin yung resulta na lang ba ng fitness to stand trial and then ng confirmation of charges or anything else in between na hinihintay o aasahan pa po natin? That's correct. The most immediate schedules would be December deadlines on the issue of fitness to stand trial, pero most probably that will be resolved in January. Pero on the part of the appeals chamber, may umakyat na rin diyang isa pang desisyon na dininay ng pre-trial chamber. Yun yung jurisdiction. May kapangyarihan ba ang ICC na dinggin ang kaso na ito? Yung system niyan ay for that issue, yung jurisdiction challenge, burado ang lahat. Kumbaga, wala. Tapos ang laban. Even yung sinasabing warrant of arrest kay Bato de la Rosa, mawawalang bisa eh. Kasi walang kapangyarihan yung ICC. So that's heavy. But again, it has already been decided by the pre-trial chamber na may kapangyarihan. Kaya appeal na lang yon, huling habol. Ang medyo, kumbaga, bukas pa for determination, yung fitness to stand trial. At yun yung may deadlines ng December. Yeah. Sadly, natin matansya yan dahil hindi nagpakita si dating Pangulong Duterte. I mean, kahit na judgmental lang tayo na itsura lang, pero at least nakita natin. Pero paggabi, sinabihan na tayo hindi darating. Yes, pero I was ready na makita siya na ang huling, nung nag-share pa sila kung anong itsura sa loob, na payat, pero glowing, sabi nung dating asawa, at may balbas at bigote na puti. Na puti. Yeah, so inisip ko, naku, may Santa Claus ba? Tayong makikita. Hindi nagpakita eh. Attorney, meron pa po bang mga ibang request na pending si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Yung mga issues na lang patungkol doon sa victims, kasi isa pa din yung, kumbaga, hindi ko naman masabing logistical, procedural din siya, and at the same time substantial, kasi yung pag-qualify sino ang mga kikilalaning biktima na haharap at magpa-participate sa ICC case na ito, hindi pa napagpapasyahan. So doon, may konting pasundot-sundot na tong si Kaufman na hindi pa nila nakikita kasi yung buong-buong records, and pag-appoint ng lawyers. Doon mukhang may hihingi na naman yan na for disqualification si Attorney Kaufman. Aamoy-amoy na namin na baka magpa-disqualify siya ng lawyers for victims. Pero Attorney, makikihingi lang ako ng update. Baka natunugan na natin yung iba pang mga warrant of arrest. Ako, sabi nga sa amin, wala naman kayong role dyan, wag na kayong umusyoso. Kaya, maski sa amin po, hindi po i-disclose ng ICC. We, generally, the public will know at the time that it is uploaded to the website. And the consideration is the risk that the warrant will not be served. Kasi 'di ba pag in-announce mo, makakatakas. Kaya mukhang ang style talaga ng ICC sa atin sa Pilipinas, i-secret, ulihin para sigurado. Biglaan. Ako surprise na lang. Panghuli na lang, Attorney Conti, alam ko pagod na sa dami na nag-interview sa inyo today, mula kagabi. Nabuhayan kami. Oo nga Sa akin lang yung mga learnings lalo at alam natin na yun nga, parang may chance pa naman na pwede pa silang may gawing hirit in the coming na panahon, pwede pa silang humirit ng kung anumang strategy nila, sinabi niyo na kanina yung pamilya, kung ano mga pwede nilang gawin to change yung circumstances, Kapag sinabi bang influence, nakikita rin ba yung influence na yun sa dami pa rin ng kanilang supporters at kung gaano kaigting yung pinapakita ng mga supporters lalo sa social media na kanilang marubdob na mga pag-express ng damdamin? Sa supporters, it would ngayon ang appreciation nila is the supporters is equivalent to electoral support. Kaya naging mayor ulit ng Davao. So, kumbaga yung support goes into electoral and political support, and therefore nagkakaroon ng influence and resources. Pero yung sa social media, I would also warn that the ICC is taking close watch. May portion na sabi ko nga, would this pertain to me particularly about fake witnesses? Bayan yung tanim
Tanimutnes. Oo. Binanggit yon Yeah. sa decision ng ICC Pretrial Chamber Yeah. as an indicator that the family, that Duterte, does not accept the legitimacy of the court. Oo. Kasi yung pagsabi mong gano'n na may fake witnesses, matindi yun. And that line, that narrative, is mostly from the social media warriors, yung mga supporters niya. Well, una, dapat hindi. Kasi hindi dapat masway yung mga judges and any other party dun sa mga sinasabi sa content, paano man nila siraan. Pero kung umabot ito sa level na conscious na pag-atake sa administration of justice, kumbaga hindi na nagagampanan ng mga judges at ng mga even the prosecutors kung sakali, or the lawyers for the victims and the victims themselves, at kung may pag-atake dun sa ebidensya o dun sa mga testigo, maaring umabot yan sa level ng Article 70 crimes kung matitrace na orchestrated at bahagi ng pagwasak ng kaso ni Duterte itong lahat. So may ganong level na inaabot. Sana hindi maabot ng DDS supporters, ha? Pero ingat po tayo dahil sa totoo lang, kung hindi nyo pa man kasi hindi yan ikinapapanalo ni Duterte. Walang effect sa sa court In fact, pwedeng mag-backfire. Pero it has a lot of effect on how the international community looks at this. Okay. Pag nakikita nila na bakit ganito yung mga Pilipino, parang gusto pa nilang yakapin yung mamamatay tao. At halos i-deny na hindi, wala namang nangyaring patayan, okay naman kami noon. Parang bumabalik yung nila, ano ba to? Bakit walang katutunan, natutunan itong mga to? Nagbalik ng anak ng dating diktador, nagbalik ng anak na ang katandem ay anak ng kapwa tyrant or mamamatay tao na sinasabi nga natin. Kaya parang ganito ba ang Pilipino? Sana naman gumanda yung paningin nila sa atin. Okay. Soon in the future. Attorney Cristina Conti, thank you very much for your time sa lahat ng programa dito sa aming network. Thank you. Salamat, Congrats sa inyo, attorney. attorney.